Masyadong gabi na, Zion. Hindi ka pa ba uuwi? Hindi nakatiis na tanong ko sa kanya. Umaasa ako na mabibigla siya at sasabihin niyang uuwi na siya. Ngunit taliwa sa inaasahan ko ang kanyang sinabi. You're right, Gianni. It's already too late, so it's better for me to sleep here with you. Sagot niya sa akin habang nakatitig sa aking muka. Nanlaki ang mga mata ko sa aking narinig. Para kasing iba ang dating sa akin ng kanyang sinabi. And of course, with Grandpa. Dugtong niya sa kanyang sinabi. Bigla pa siyang napangiti ng bahagya nang makita niya ang aking reaksyon. Magandang ideya yan, Apo. Dito ka na lang din matulog. Natutuwang sang-ayon ni Lolo Fidel. Kung masaya siya, ako naman ay nakakaramdam na ng nerbiyos. Hindi ko alam kung makakatulog ba ako ngayong gabi nang katabi si Zion at magkadikit ang aming mga katawan. Pero maliit lamang ang kama, Lolo. Malaki ang katawan ni Zion kaya tiyak na hindi kami magkakasya sa kamang yan. Sa tingin ko ay mas mabuting umuwi na lamang siya para makapagpahinga siya ng maayos dahil may trabaho pa siya bukas. Ako na lamang ang magbabantay sa'yo. Sinubukan kong maitaboy si Zion. Ngunit tila wala ring balak si Lolo na paalisin ng kanyang apo. Okay lang yan kahit maliit ang kama, Gianni. Mag-asawa naman kayo, kaya matulog na lang kayong magkayakap para walang mahulog sa inyo. Nakangiti pang suhestyon niya sa amin. Sa malas walang kaalam-alam si Lolo sa tensyon na namamagitan sa pagitan namin ng kanyang apo. Pero siguro iniisip niya na magandang chance ito para magkaayos kami ni Zion. Kaya pinipilit niya na magtabi kaming matulog sa maliit na kamang narito sa loob ng silid. Hindi pa yata siya kumbinsido na maayos na kami kahit na nakita niyang naghalikan kami ni Zion sa harapan niya kanina. Don't worry, Gianni. I'm on leave tomorrow. Kaya hindi ako papasok. Casual na sagot ni Zion. Mukhang hindi ako mananalo sa kanilang dalawa. Kaya hindi na ako nagpumilit pa na paalisin si Zion. Dahil baka makahalata si Lolo na nais kong itaboy ang kanyang apo. Mahiga na kayong dalawa sa kama dahil matutulog na rin ako. Parang mga bata na utos sa amin ni Lolo. Hinintay kong sabihin ni Zion na masyadong maaga pa para matulog kami. Ngunit hindi ko narinig ang kanyang boses. Nang tignan ko siya, ay blankong nakatingin lamang siya sa akin. Inikutan ko siya ng aking mga mata. Pagkatapos ay muli kong hinarap si Lolo. Maaga pa, Lolo. Mamaya na lang kami matutulog. Ikaw ang dapat matulog na dahil masama sa iyong magpuyat. Tumayo na ako sa kinaupuan ko at inayos ang kumot at unan. Balak ko ay sa upuan na lang ako matulog. Uunahan ko na lamang si Lolo na magising kinabukasan para hindi niya malaman na sa silya lamang ako natulog. Hindi ako matutulog hanggat hindi kayo nahihiga sa kama. Pagmamaktol ni Lolo na parang bata. Pipilitin ko pa sana siyang mauna na lamang matulog. Ngunit hindi ako nakapagsalita nang lumapit sa akin si Zion at ipinalibot sa aking baywang ang isa niyang braso. Matulog na rin tayo para makatulog na si Lolo. Masama sa kanyang kalusugan ng mapuyat. Bago pa ako makatutol ay hinila na ako ni Zion palapit sa kama. Inuupo sa ibabaw ng kama. Samantalang siya ay komportableng nahiga sa kama. Matulog na tayo. Sabi niya sa akin nang nanatili akong nakaupo at hindi tumitinag. Dahil hindi pa rin ako kumilos, kaya hinila na niya ako pahiga. Pwede bang alisin mo ang braso mo? Mariing utos ko sa kanya, ngunit sa mahinang boses lamang, para hindi marinig ni Lolo ang sinabi ko. Ang braso ko na lamang ang gawin mong unan dahil wala tayong unan. Sagot naman ni Zion. Ngunit sa normal na boses, kaya narinig yun ni Lolo na nakamulat pa ang mga mata at nakatingin sa amin habang may masayang ngiti sa mga labi. Nakita ko kung gaano kasaya ang mukha ni Lolo Fidel, kaya hindi na ako nagreklamo pa. Nahiga na lamang ako sa tabi niya nang patagilid habang nakaunan sa kanyang braso. Nagulat ako at bahagyang nanigas ang aking katawan nang bigla na lamang iniyakap ni Zion ng mahigpit sa aking baywang ang isa niyang braso. Gusto mo bang mahalata ni Lolo na nagpapanggap lamang tayo? Bulong niya sa aking likuran nang akmang aalisin ko ang kanyang kamay na nakayakap sa akin. Napapikit na lamang ako at lihim na napahugot ng malalim na buntong hininga bago ko hinayaan siyang nakayakap sa akin. Inisip ko na lamang na para sa ikaliligaya ni Lolo Fidel ang ginagawa kong to, kaya kailangan kong tiisin ang sobrang pagkailang na nararamdaman ko ngayon. Gianni, anas ni Zion nang makalipas ang ilang minutong pananahimik. Inisip ko na tulog na siya kagaya ni Lolo, ngunit hindi pa pala. Ano na naman?
Nagpipigil ng inis na tanong ko sa kanya. Naiinis ako dahil kahit anong gawin ko ay hindi ako makatulog. Masyadong active ang lahat ng aking senses ngayon, lalo na ang aking sense of touch. Ramdam ko ang matigas na dibdib ni Zion na nakadikit sa aking likuran at ang mainit niyang hininga na tumatama sa aking batok. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Naiilang ako ngunit at the same time ay tila nag-i-enjoy ako na katabi niyang matulog at magkalapit ang aming mga katawan. Anong shampoo ang gamit mo, Gianni? Bakit kay lambot at ang bango ng buhok mo? Tila wala sa sariling tanong niya sa akin. Pwede bang matulog ka na lang dyan at huwag mo na akong kausapin? Matulog na tayo, okay? Baka kapag hindi pa kami matulog, ay hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Baka bigla na lang akong humarap sa kanya at pupugin siya ng halik sa mga labi. Napilig ko ang aking ulo ng malakas. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit nagiging manyakis yata ako ngayong katabi ko siya sa higaan at magkadikit ang aming katawan? Ilang minuto na ang lumipas, ngunit hindi na muling nagsalita pa si Zion, kaya iniisip ko na nakatulog na marahil siya. Ngunit nagulat ako nang bigla na lamang niya akong iniharap sa kanya at tinitigan ng mariin. Naranasan mo na bang mahalikan sa labi, Gianna? Biglang tanong niya sa akin habang nakatitig sa akin ng matiim. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya dahil para sa akin ay hindi magandang itanong ng isang lalaki yun. At saka bakit naman niya tinatanong ang bagay na yun sa akin? Iniisip ba niyang hindi pa ako nahahalikan ng kahit na sinong lalaki? At dahil sa sitwasyon namin ngayon ay iniisip ko na hahalikan niya ako? Anong klaseng pag-iisip yun? Naisip kong gumawa na lamang ng kwento para tumigil na siya sa pagsasalita at matulog na lang. Of course, yes. Hindi mo lang alam pero ilang gwapong customers sa barang. Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin at nanlaki na lamang ang aking mga mata nang walang permisong kinapig niya ang aking ulo. At mariing hinalikan ako sa mga labi. Sa sobrang pagkabigla ko ay naitulak ko siya ng malakas. Kaya nahulog siya sa kama na naging dahilan para magising si Lolo Fidel na hindi pa malalim ang pagkakatulog. Bigla akong napabangon sa kama nang makita kong nahulog si Zion sa ibaba. Hindi ko kasi inaasahan ang ginawa niyang paghalik sa akin, kaya naitulak ko siya ng hindi sinasadya. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nakangiwing paumanhin ko kay Zion na halos hindi maidrawing ang mukha sa pagkakasimangot. Anong nangyari, Gianni? Bakit biglang nahulog si Zion sa ibaba ng kama? Tanong naman ni Lolo Fidel na biglang nagising mula sa mababaw niyang pagtulog. Masyado kasing maliit ang kama para sa aming dalawa, kaya siya nahulog, Lolo. Mabilis kong sagot, bago pa man ako maunahan ni Zion sa pagpapaliwanag. Natawa ng malakas si Lolo nang marinig ang sinabi ko. Oh, sinabi ko na kasing yakapin niyo na lang ang isa't isa para magkasya kayo sa maliit na kamang yan at hindi kayo mahulog. Muling bumalik si Zion sa ibabaw ng kama at tinapunan ako ng matalim na tingin. Sa aking paningin ay muling nagbalik ang dating Zion na aking nakilala. Kanina kasi kumikilo siya na parang hindi siya si Zion. Para siyang sinapian ng ibang espiritu at nang mahulog siya, ay lumabas na ang kung anong klaseng espiritu nasa loob ng kanyang katawan kaya nagbalik na siya sa dating Zion. Sa tingin ko ay dapat nating sundin si Lolo Gianni. Sang-ayon ni Zion sa sinabi ng kanyang lolo. Pagkatapos ay bigla niya akong hinila pahiga sa kama, kasabay ng pagyapos ng kanyang mga braso sa aking katawan. Do you think you can escape from me? Naniningkit ang mga matang bulong niya habang nakatitig sa aking muka. Nanlalaki naman ang aking mga mata sa pagkakatingin sa kanya. Akala ko ay umalis na ang masamang espiritu na tila sumapi sa kanyang katawan, ngunit hindi pa pala. Umayos ka nga, Zion. Baka gusto mong itulak muli kita pababa ng kama. Mariing banta ko sa kanya sa mahinang boses. Kailangan kong tatagan ang aking sarili. Baka kasi bigla akong bumigay at pumayag na magpahalik sa kanya pagkatapos ay aking pagsisihan. Ganyan kayo dapat. Mag-asawa naman kayo, kaya wala kayong dapat ikahiya sa akin. Natutuwa ang boses na wika ni Lolo nang magsalita. Matulog ka na ulit, Lolo. Promise, hindi ka na namin iistorbohin. Aniya sa kanyang lolo. Hindi na sumagot si Lolo, kaya baka ipinagpatuloy na nito ang naudlot na pagtulog. Matulog na rin tayo. Mariin ko ang ipinikit ang aking mga mata, habang ang aking mga braso ay nakaekis sa tapat ng kanyang dibdib.
Nagpasalamat ako nang hindi na siya magsalita. Sana ay matulog na rin siya at huwag nang ulitin ang ginawa niya kanina. Bakit ang lakas ng tibok ng puso mo, Gianni? Masyado ka bang apektado ng pagkakadikit ng ating mga katawan? Kausap ni Zion sa akin. Akala ko'y matutulog na siya. Iyon pala'y hindi pa. Mabilis akong nagmulat ng aking mga mata. Ngunit para lamang matuklasan na halos ilang inches na lamang ang pagitan ng aming mga muka. Nanunukso ang kanyang tingin sa akin. Kaya naman totoong bumilis ang pagtibok ng aking puso. Ngunit mabilis kong napigilan ng aking puso at agad ko itong napakalma. Akala niya'y madadala niya ako sa ganyang panunukso. Ano kaya kung ako naman ang manukso sa kanya? Inilagay ko sa tapat ng dibdib ni Zion ang aking kamay at dinama ang tibok ng kanyang puso. Pinigilan ko ang mapangiti nang maramdaman ko na tila may mga dagang naghahabulan sa loob ng kanyang dibdib. Mukhang puso mo yata ang mabilis ang pagtibok at hindi sa akin, Zion. Bakit? Apektado ka ba sa pagkakadikit ng ating mga katawan? Gagad ko sa tanong niya sa akin. Kahit ang kanyang tono at ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay ginaya ko na rin. Lihim akong napangiti nang biglang maglaho ang nanunukso niyang ngiti at napalitan ng seryosong muka. Mukhang tinablan yata siya sa mga sinabi ko. Yes, I am. Mahina ang boses na sagot niya sa akin. Pagkatapos ay bigla na lamang niyang tinawid ang maliit na space na pagitan naming mga labi. Sa pagkakataong ito ay hindi ako nabigla, ngunit sinubukan ko pa rin siyang ituglak. Inaasahan na niya ang gagawin ko, kaya mabilis niyang hinuli ang aking mga kamay at inilagay sa taas ng aking ulo, habang ang mga labi niya ay patuloy na nakikipaglaban sa aking mga labi. Pumaibabaw si Zion sa aking katawan at inipit ng kanyang hita ang aking mga paa, kaya hindi ako gaanong makakilos. Naikuyom ko na lamang ang aking mga kamao nang magtagumpay siyang mabuksan ang aking bibig. Lihim na lamang akong napamura sa aking isipan nang maramdaman ko ang biglang pag-iinit ng aking katawan, lalong-lalo na ang parteng ibaba. Binubuhay ni Zion ang nakatagong init sa kaloob-looban ng aking katawan na kahit kailan ay wala pang nakapagtatangkang bumuhay. Ang rupok ko. Ito ang nasa isipan ko nang tumigil na ako sa panlalaban at unti-unting tumugon sa kanyang halik. Nang maramdaman ni Zion ang aking pagpapaubaya, ay binitawan na niya ang aking mga kamay at nagsimulang maglakbay ang mga kamay niya sa iba't ibang bahagi ng aking katawan. Darang na ako sa apoy ng pagnanasa. Tuluyan na akong nagpapatangay sa aking damdamin na biglang binuhay ni Zion. Hindi ko alam kung may gusto ba ako sa kanya, ngunit ang mga yakap at halik niya ay sigurado ako na gustong-gusto ko. Pareho kaming nakalimot na nasa loob kami ng ospital at nakahiga malapit lamang sa kama na kinahihigaan ni Lolo Fidel. Kung hindi lamang namin narinig ang mahinang katok sa pintuan, ay baka kung saan na kami nakarating. Bigla kaming napalayo sa isa't isa nang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang nurse. Pasensya na po sa abala. I-monitor ko lang po ang BP ng pasyente. Apologetic na kausap sa amin ng nurse bago nilapitan ng natutulog na matanda. Hindi ko alam kung nakahalata ba siya na may ginagawa kami bago siya pumasok o hindi. O baka naman magaling lang siyang magkunwari na walang nahalata. Hindi naman nagtagal ang nurse at lumabas na ito ng silid ni Lolo. Nang wala na ang nurse ay pareho kaming walang imik ni Zion. Saka pa lang namin naramdaman ang pagkailang dahil muntikan nang may mangyari sa amin. Ikaw na lang matulog dito. Sa upuan na lamang ako matutulog. Basag ni Zion sa nakabibinging katahimikan. Hindi ko na siya sinagot at hindi ko na rin tinapunan ng tingin. Bumalik na lamang ako sa pagkakahiga at pinilit ang aking sariling makatulog. Kinabukasan ay maaga akong nagpaalam kay Lolo Fidel na uuwi na ako. Mabuti na lamang at hindi na siya nagtanong kung bakit tila nagmamadali akong umuwi. Nang pinayagan niya akong umuwi ay agad akong lumabas ng silid. Gianni! Tawag sa akin ni Zion na sumunod pala sa akin sa paglabas ng silid ng kanyang lolo. Ayoko sana siyang lingunin, ngunit mahahalata niyang iniiwasan ko siya, kaya huminto na lang ako sa paglalakad at hinintay na makalapit siya sa akin. Bakit? May kailangan ka ba? Blanko ang ekspresyon na tanong ko sa kanya. Bumalik ka na sa bahay ko. Nakikiusap ang tinig na sabi niya sa akin. Hindi ako babalik sa bahay mo, Zion. Hindi ako babalik doon para lamang insultuhin at maltratuhin ang mga taong nakatira doon. Mapait na sagot ko sa kanya. Mukhang nakita ni Zion na determinado akong huwag bumalik sa bahay niya,
kaya hindi na lamang niya iyon ipinilit. Yung tungkol sa nangyari kagabi. Huwag mo nang alalahanin yun. Hindi na tayo mga bata at may sarili na tayong pag-iisip. Kaya alam natin kung ano ang nangyari kagabi. Isa pa, dala lamang iyon ng sitwasyon at pareho tayong nagpatangay kaya nangyari yun. Paliwanag ko sa kanya bago pa man siya makapagsilita ng kung anong tungkol sa namagitang halik sa amin kagabi. Biglang dumilim ang mukha ni Zion nang marinig ang sinabi ko, ngunit hindi naman niya iyon kinontra. You're right. Nangyari lamang iyon dahil sa ating sitwasyon. Kaya dapat lamang na kalimutan na lang natin ang nangyari. Mabilis niyang sang-ayon sa sinabi ko bago niya ako tinalikuran at naglakad pabalik sa silid ng kanyang lolo na hindi man lang nagpaalam sa akin. May nakapa akong lungkot sa aking dibdib dahil sa ginawa niyang pagsang-ayon sa sinabi ko. Mabuti na lang din at iyon ang sinabi ko sa kanya sa halip na magtanong kung bakit niya ako hinalikan kagabi. At least, ngayon ay alam ko na kaya niya ako hinalikan kagabi ay dahil nadala lamang siya ng sitwasyon at hindi dahil may nararamdaman siya sa akin na special feeling. Zion's point of view. Halos mabasag ang bote ng beer sa aking kamay dahil sa higpit ng aking pagkakahawak. Ilang araw na akong palaging laman ng bar na pinagtatrabahuhan ni Gianni. Magmula nang umalis siya sa ospital ay hindi na ulit kami nakapag-usap. Kapag nagpupunta siya sa ospital para bisitahin si Lolo, ay talagang tinataon niya na wala ako roon. Pakiramdam ko ay iniiwasan niya ako at mabigat ang loob ko dahil sa ginagawa niyang pag-iwas sa akin. Kung tutuusin ay dapat hindi ako nakaramdam ng ganito dahil wala akong gusto sa kanya. At saka ginagawa niya ang kanyang trabaho bilang asawa ko. Iyon ay ang pasayahin niya ang aking lolo sa mga natitirang araw niya sa mundo. Ngunit hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit ako nakakaramdam ng ganito. Parang nasasaktan ako na iniiwasan niya ako. Kaya hindi naman ako nakatiis at nagtungo ako rito sa workplace niya para lihim na makita siya. Ngayon nga ay nasa loob ulit ako ng bar kung saan siya nagtatrabaho. Ngunit hindi niya alam na nandito ako at nagpupunta ako rito dahil ibang waiters ang nag-aasikaso sa akin. At mula sa kinuupuan ko ay kitang-kita ko ang lahat ng galaw niya. Nakikita ko kung paano siya makipag-usap sa mga lalaking customer at kung paano niya bigyan ng matamis ng ngiti ang mga ito. Hindi ko matandaan kung kailan nag-umpisa na nakaramdam ako ng selos sa tuwing makikita ko siyang may kausap na ibang lalaki at para bang masaya siyang kausap niya sila. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa na makaramdam ako ng ganito sa mga lalaking nakakausap niya. Para bang gusto ko silang suntukin sa sikmura at balaan na wag lumapit kay Gianni dahil asawa ko siya. Ngunit kapag ginawa ko naman yun, ay magbumukha lamang akong katawa-tawa. Dahil ang mga kausap niyang lalaki ay mga customer ng bar at kailangan silang i-entertain ng mabuti. Gianni, I would like you to meet my friend's son, Arnold Gustavo. Kanina ka pa raw niya tinitignan at gusto kanyang makilala. Narinig kong kausap ng manager ng bar kay Gianni nang lumapit ito sa kanya at ipinakilala ang kasama nitong lalaki. Sa wakas ay nakilala rin kita, Gianni. It's really nice to meet you. Nakangiting kausap naman ng lalaking Arnold ang pangalan. At halos mapatayo ako sa kinuupuan ko nang biglang hinawakan ng lalaki ang isang kamay ng asawa ko at hinalikan. Nice to meet you rin po, Mr. Gustavo. Nakangiting sagot naman ni Gianni, ngunit mabilis na binawi ang kanyang kamay na hawak ng lalaki. May mga bagong customers na dumating. Entertain ko lang po. Paalam ni Gianni, pagkatapos ay agad na tinalikuran ng dalawang lalaki. Biglang naningkit ang aking mga mata habang sinusundan ni Gustavo ng malagkit na tingin si Gianni. Hindi ko nagustuhan ang kakaibang ngisi ng labi niya. Halatadong interesado siya kay Gianni. Pinigilan ko ang aking sarili na huwag siyang lapitan at bugbugin. Gianni, under time ako. Medyo masakit kasi ang ulo ko eh. Narinig kong kausap ni Silva kay Gianni nang lapitan niya ang aking asawa. Malapit sa mesa na kinaroroonan ko na upo ang bagong customers na dumating ngunit nakatalikod ako sa kanila at medyo madilim na bahaging ito kaya hindi pa rin ako napapansin ni Gianni. Maliban na lamang kung titigan niya ang likuran ko at makilala ang bulto ng aking katawan. Sige Silva, mag-overtime na lamang ako. Ako na lamang munang mag-cover sa time mo. Nakakaunawang sagot naman ni Gianni. Bahagyang ngumiti si Silva bago tumalikod sa kaibigan niya. Huwag mong kalimutang uminom ng gamot para hindi lumalayang nararamdaman mo, okay? Pahabol ni Gianni sa kanyang kaibigan.
Ngumiti at nag-thumbs up naman si Silva bilang tugon sa sinabi ni Gianni. Inubos ko ang laman ng bote ng beer bago ako nagpasyang tumayo at lumabas ng bar. Mag-overtime ngayon si Gianni, kaya tiyak na aabuti na naman siya ng halos madaling araw. Wala siyang masasakyan pa uwi dahil hindi naman niya dinala pag-alis niya sa bahay ko ang binili kong kotse para sa kanya. At base sa nakikita kong kakaibang ngisi at kislap ng mga mata ni Gustavo kanina, habang nakatingin kay Gianni ay nahuhulaan ko na may binabalak itong hindi maganda sa aking asawa. Babalik ako mamaya para sunduin siya. Sa ngayon ay kailangan ko munang umuwi ng bahay para maligo. Medyo nanlalagkit at mainit na kasi ang pakiramdam ko dahil kagagaling ko pa lamang sa opisina bago ako nagtungo rito.